pa namin yun malilimutan, 5 AM. Mag-umpisa yung malakas na hangin, gawain talaga namin yun is mag-monitor sa lakas ng bagyo. Yung 8 staff, yung naiwan sa LCDE, nung actual na, wala na kaming nasasagap kahit radio station ay wala na rin kaming masagap ng mga balita. Silabasan na kami at wala na kaming magawa kundi maghanap na lang ng tataguan para nga kaming action star ng panahon na yun. Pero siyempre sa iniisip namin na dapat kaming mabuhay, unang-unang pumasok sa isip namin is yung pamilya namin, yung mga komunidad na aming sinisilbihan, yung naiisip namin kung ano din ang kalagayan nila dahil alam namin mas mahirap yung kalagayan ng mga komunidad na at saka lalo na yung mga magsasaka. Family will come. And who will construct the house? Him. Kayo lang magtatayo ng bahay niyo dyan, no? Kailan niyo sisimulan itayo yan? Oh, kay kun baga kamayada la ibigay. Kay waray manggod namon igtitikang sa ginhulat la namon kumayada. Bisan nga ni ang pagkuha pa ito no pa nang para makita good talaga nga nasugad. Wala ang pera. Waray kay amanan amon baga gibibilngan aadtuman nanumbaan lubi. Sira talaga yung office namin, wala kaming masilungan. Yung ginawa na lang ng mga staff, nag-improvise na lang ng mga tents na gawa sa acetate. Hanggang yung mga networks natin, kasama na yung CDRC, sidatingan para tumulong sa opisina at makabangon ulit. Nung nanawagan nung national office na kailangan tumugon, siya kami sa tumugon dito. Nung una naming punta ay mahirap ang biyahe. Sa tulong na rin ng network ng CDRC, nakapag-network kami na maisakay sa barko nung truck na may laman ng relief goods. Bumiyahe kami ng gabing-gabi dito. Madilim ang lugar, tapos marami pang kalat. Talagang nangangamoy pa lang sa may pantang Santa Fe. Maamoy mo pa talaga na marami pang namatay nun. Tatlo kaming nandito ngayon mula sa CDRN, nung Kadaet, nung CRES ng National, tsaka Aray Bayan Luzon. Tumutulong kami doon sa early recovery project ng Japanese catastrophe. Ang laki-laki ng kakulangan sa usapin ng saan ba kukunin yung pang-araw-araw na pantawid buhay ng ating mga kababayan dito. Na alam naman natin na dito itong Samar at Leyte ay isa sa mga pinakamahirap ng mga probinsya, na kung saan dito may mataas na antas ng kahirapan. At kalakan pa rito ay mga magsasaka o mga manggagawang bukid na walang sariling lupang sinasaka o walang silang sariling kabuhayan na pinagkukuhanan, ay sila ay umaasa sa mga relief na dumarating sa kanila. Bagaman nagsusikap sila na makabangon, dito inaasahan at dito sila humihingi ng malaking tulong para maikuan nila, maitawid nila yung kanilang buhay hanggang sa panahon na makapag-ani na sila at makabalik na ulit doon sa dati nilang kalagayan bago pa man dumating yung bagyong Yolanda. Gidaan before pa or waray pa Yolanda, gidaan makuri na ang aton kamutangan, makuri kita sa panapton, sa edukasyon, panlawas, makuri na. So kinahanglan mag-organisa kita, siya naman panawagan
para burubli kita nga mabaton ang aton mga problema. Kami amala kami nga magsuporta. Kalakan ng mga pamilyang ito na umaasa sa niyog ay wala ng pagkukunan dahil halos ng niyog dito sa lugar nito ay nasira. Kanila ngayong pinagsisikapan at pinag-aaralan kung paano nila maitatawid sa panahon na matatapos na yung pagbibigay ng mga relief donations at doon sa panahon na mag-aani na sila ng kanilang mga produkto mula sa bukid. Lalo na sa upland na kung saan ay hindi sila nagtatanim ng palay at sila ay umaasa lang sa kopra. Inaasahan sana nila yung kopra nila ay aanihin itong panahon na to, kaya lang dahil nga sa Bagyong Yolanda ay hindi na sila nakaani. All depend on the relief that they have receiving. Marami pa kayong relief. Kunti na lang. Totoo. Kunti na lang. Sobrang pagpapasalamat ko na itong mga NGO nagsidating. Dahil kung wala, sigurado mayroon ng nalagutan sa amin ng hininga. Sa totoo lang yan. That's all. Kasama rin ng iba't iba pang mga regional partners namin sa iba't ibang panig ng Luzon, Visayas at Mindanao ay nagsama-sama at nagtulong-tulong dahil yung aming regional partner dito, yung Leyte Center for Development, ay naging biktima rin dito sa Bagyong Yolanda. Kung kaya't yung network ay nagsama-sama para tumulong at makatugon dito sa napakalaki ng pinsala dito sa Samar, Leyte. So yung iba't ibang mga organizations na mayroong iba't ibang expertise tulad halimbawa sa usapin ng agrikultura, sa usapin ng pangingisda, sa usapin ng mga psychosocial, yung paglulunsad ng mga psychosocial interventions, yung pagtulong doon sa pagbibigay ng mga relief goods ay nandito nakapasok, tumutulong yung ating mga regional partners para makapagbigay rin sila ng serbisyo at makatulong sa muling pagbangon at pagtayo ng ating mga kababayan dito sa Samar. Yung biktima, bilang biktima rin, dapat may pagkilos din at pakikilahok sa iba't ibang forma ng pagtulong sa mga biktima ng Yolanda. Ang early recovery project ay may tatlong component siya. Una, mayroon siya shelter assistant. Full shelter assistant yun na hindi lamang yero, kundi buong bahay na itatayo nila. Meron tayong agri-support doon. Mga vegetable seeds yun na may iba't ibang variety. Mga gulay yon na kung saan na pwedeng itanim sa backyard, pwedeng itanim sa farm nila. Kailangan din na magtuloy-tuloy nung sustainable ng kabuhayan ng mga tao. Yeah, okay. Yeah. So what she actually meant was livelihood support so that if they can get back their livelihood, she can send her children back to school. Serbisyo tulad halimbawa na may kinalaman sa kanilang kabuhayan, tulad halimbawa ng pagbibigay ng mga vegetable seeds, mga kagamitang pangsaka na kung saan ito ay either nasira or nawala sa panahon ng bagyo, or kaya ay yung pagre-repair ng mga bangka ng ating mga mangingisda para immediately makapagsimula na sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. So bagaman ito ay nagre-require ng mga panahon din bago matapos, patuloy pa rin yung aming pagbibigay ng mga pagkain sa kanila habang hinihintay yung pag-ani doon sa mga produkto o doon sa mga gulay na kanilang mga tananim, o kaya yung hanggang sa matapos yung pagsasaayos ng kanilang mga bangka para makapagsimula na sila sa kanilang kabuhayan. Mga liblib na lugar na hindi pa talaga naaabot ng tulong ng gobyerno, kailangan pa nila ng relief. Mabigyan pa uli sila para sa kanilang pangangailangang pang-araw-araw.
Marami yan kasi kung sa Samar, sa Leyte, sa tingin namin halos 70% pa kailangan pa talaga ng totally emergency response pa. Napakabagal yung pagkilos at pagtugon ng gobyerno. Kung tulong man galing sa gobyerno, may tulong pero hindi sapat para sa mamamayan, kundi parang yung mga gusto lang nilang bigyan, yung kapartido lang, na wala namang mapupuntahan yung ganun sistema sa pagtulong. Dapat talaga kung pagtulong man yung gagawin nila, yung lahat na bibigyan ng mga tao at hindi mangibabaw ang politika. I am hearing growing anger on the streets about the government response. People feel they've been left. They have not been supported by the government. The President said on the day before the storm arrived that Manila stood by ready to support everyone. From my view, I would say that did not happen quickly enough. Kahiya-hiya para sa mga Pilipino na ang sarili ng gobyerno ay nagiging pabaya. Yung pinaka-importante sa lahat ay makabalik sila sa kanilang hanap buhay. Magkaroon tayo ng magandang partnership upang mas seryosohin na tulungan mamamayan na biktima ng Yolanda. Tapos, siyempre, sa lobbying din sa national government na iparinig sa kanila na dapat sila mismo ang dapat mag-aksyon sa kalagayang ganito. Pagpatuloy pa ng pagtulong sa mga biktima ng Yolanda hanggang sa totally makarecover sila mula sa pagkain, pagtatayo ng kanilang mga tahanan, tapos ng kanilang kabuhayan, kailangan pa talaga ng tulong. At wala namang liwanag na nasisipa. Kababayan mo ay narito, kasama mo sa pangarap. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mahirap pero kaya, mahirap pero kaya. Kaya natin, bayan na hunda. And of course to tell the people in Germany how it is looking here and how the situation is, and to explain them what we use their money for, their funds, etc. Napakalaking pasasalamat, taos-pusong pasasalamat sa mga nag-provide ng tulong. Pangunahin na rito yung Diaconie Catastrophe and Hilfe na isang matagal na na partner ng CDRC at saka ng CDRN. Yung aming mga kaibigan mula sa Japan, yung Civic Force, Peace Wind Japan, ang Peace Wind America, ang Hope Bridge mula sa Korea, tapos ang Mercy Singapore na sila yung una na tumugon sa panahon ng Yolanda, at ang iba pang mga Pilipino na nasa ibang bansa ay kusang loob sila na nagbigay, nagpaabot ng kanilang mga tulong, pera man ito or goods, ay nagpapasalamat kami at napakalaki na tulong ito hindi lamang sa Samar Leyte, kasama na rin dito yung iba't iba pang panig ng Visayas na sinalagta ng Bagyong Yolanda. Bangon Pilipino, walang hahadlang na delubyo. Di malulunod ang iting at di maaaring gumuho ang pangarap natin. Mahirap pero kaya, mahirap pero kaya. Dapat sama-sama, dapat sama-sama. Kaya natin, bayan na hungga. Mula sa mga malalayong lugar na hindi naaabot ng serbisyo ng ating mga pamahalaan at mga pinaka-vulnerable, yung mga nangangailangan ng inyong suporta, ay makakaasa kayo na ito ay makakarating sa kanila at makakatulong para sa kanilang muling pagbangon.